Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong Hunyo 22, 2025, isinagawa ng Estados Unidos ang isang serye ng malalakas na pag-atake sa tatlong pangunahing pasilidad nuklear ng Iran, ang Fordo, Natanz at Isfahan. Ang mga pasilidad na ito ay matagal nang itinuturing na kritikal sa programang nuklear ng Iran. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, ang mga pasilidad ay tuluyang nawasak gamit ang mga high-precision na bomba, kabilang ang mga bunker buster bomb na dinisenyong pasukin ang malalim na struktura sa ilalim ng lupa. Gayunman, batay sa isang kompidensyal na ulat mula sa Defense Intelligence Agency o DIA, hindi ganap na nawasak ang mga underground na pasilidad. Ang epekto umano ng mga pag-atake ay limitado sa mga estrukturang nasa ibabaw ng lupa at ang mismong core ng mga nuclear facilities ay nananatiling buo. Ayon pa sa ulat, naantala lamang na ilang buwan ang operasyon ng Iran sa larangan ng pagpapayaman ng uranium, taliwas sa pahayag ni Donald Trump na naantala ito ng mga dekada. Ang ulat ng DIA ay naglalaman ng detalyadong pagsusuri sa pinsalang dulot ng mga pag-atake. Iniulat na ang mga pasukan sa dalawang pasilidad ay nabarahan, ngunit ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay hindi bumagsak. Bukod dito, natukoy na nailipat na ng Iran ang karamihan ng kanilang stockpile ng enriched uranium bago pa man tumama ang mga bomba. Ipinahiwatig nito na may kahandaan ng Iran para sa nasabing mga pag-atake. Ayon kay Mehdi Mohammadi, isang tagapayo ng liderato ng Iran, ilang araw bago ang pag-atake ay inilikas na ng mga personnel at materyales mula sa Fordo facility. Binigyang diin din niya na walang permanenteng pinsala ang natamo ng nasabing pasilidad. Ang pahayag na ito ay higit pang nagpapatibay sa pananaw na hindi naging matagumpay ang layunin ng Estados Unidos na tuluyang pabagsakin ang programang nuklear ng Iran. Sa kabila ng mga ulat ng intelligence arm, iginit ni Pangulong Trump na lubos na nawasak ang mga target. Ayon sa kanya, hindi nagkaroon ng sapat na oras ang Iran upang mailabas ang mga materyales nuklear. Iginit din niya na ang mga bomba ay tumama ng eksakto sa mga kritikal na lokasyon at pinuri ang kasanayan ng mga piloto at puwersang militar ng Estados Unidos. Samantala, naglabas ng pahayag ang mga opisyal ng Administrasyong Trump na tumutuligsa sa ulat ng DIA. Tinawag nila ito ang flat-out wrong at ipinahiwatig na ito ay bahagi ng isang pagtatangka upang siraan ang Pangulo at ang tagumpay ng operasyon. Inakusahan din niya ang media ng pagpapalaganap ng maling impormasyon, partikular ang CNN at New York Times. Sa panig ng pandaigdigang pamahalaan, ipinahayag ng IAEA na wala pa silang sapat na ebidensya upang matukoy ang lawak ng pinsala sa ilalim ng lupa sa Fordo. Gayunpaman, inamin ng kanilang pinuno, si Rafael Grossi, na inaasahan nilang malaki ang naging epekto batay sa tindi ng mga ginamit na armas. Subalit patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at hindi pa nakukumpirma ang tunay na lawak ng pinsala. Ang militar ng Estados Unidos ay gumamit ng mga makabagong sandata tulad ng GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, isang 30,000 pounds na bomba na kayang sirain ang mga matibay na bunker. Ayon sa mga ulat, 14 na ganitong uri ng bomba ang ibinagsak sa mga target, kasama na ang paggamit ng mga cruise missiles mula sa mga submarino ng Navy. Gayunpaman, kung ang mga layunin ay hindi nakamit, mapapaisip ang publiko kung sapat ba ang batayan ng operasyon. Nagbigay babala ang ilang analista laban sa agarang pagbibigay ng konklusyon batay lamang sa satellite imagery at hindi aktwal na inspeksyon sa mga pasilidad. Ipinahiwatig nilang maaaring magpatuloy ang Iran sa kanilang aktibidad at may posibilidad pa ring makabawi sa loob lamang ng 6 na buwan. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na tanong hinggil sa pagiging epektibo at estratehikong halaga ng isinagawang operasyon. Sa kabila ng mga magkaibang pananaw at ulat, ang naging pag-atake ng Estados Unidos sa mga pasilidad nuklear ng Iran ay malinaw na may malawakang implikasyon, hindi lamang sa larangan ng diplomasya at militar, kundi sa katotohanan ng pandaigdigang seguridad.
Habang nananatiling mahigpit ang palitan ng pahayag sa pagitan ng mga opisyal, nananatiling hamon ang pagtuklas sa buong katotohanan ng naging epekto ng mga pag-atake sa aktwal na kapasidad nuklear ng Iran. Nagdeklara si Donald Trump ng tigil bomba laban sa Iran upang maiwasan ang isang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Ginawa ito bilang tugon sa mga banta ng ganti mula sa Iran, pressure mula sa mga kaalyado at upang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Ayon sa mga ulat, ang tigil bomba ay bahagi ng stratehiyang maximum pressure na layuning gipitin ng Iran nang hindi tuluyang lumulubog sa digmaan. Bukod dito, isinasaalang-alang din ni Trump ang epekto ng opensibang militar sa ekonomiya, pandaigdigang seguridad at politika sa loob ng bansa. Ang hakbang ay pinakita bilang isang paraan ng pagpigil, hindi kahinaan. Matapos ang matinding sagupan sa pagitan ng Iran at Israel, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kanyang kasiyahan sa mabilis at pagtatapos ng digmaan. Ayon sa kanya, matagumpay ang naging pag-atake ng US sa mga pasilidad nuklear ng Iran kaya't wala na raw itong kakayahang bumuo ng sandatang nuklear sa ngayon. Naniniwala si Trump na mas pipiliin ng Iran ang diplomasya kaysa sa muling pagpapalakas ng kanilang programang nuklear. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian na ang pagkakaisa ng mga tao at pamahalaan sa panahon ng digmaan ay maaaring magsilbing simula ng mga reforma sa bansa. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, nagpamalasagad ng mahigpit na kontrol ang pamahalaan. Inanunsyo ang pagbitay sa 3 lalaking di umunoy nakipagtulungan sa Israel at daan-daang iba pang mga inaresto. Ang digmaan ay nagsimula sa biglang pag-atake ng Israel noong Hunyo 13 na ikinamatay ng ilang mataas na opisyal at siyentipiko ng Iran. Gumanti ang Iran sa pamamagitan ng mga missiles na unang beses na tumago sa depensa ng Israel. Parehong idineklara ng dalawang bansa na sila ay nagtagumpay. Sa parehong bansa, ramdam ng mga mamamayan ang pagod at takot. Marami ang nagpasalamat sa pagtigil ng labanan, ngunit nag-aalala pa rin sa maaaring mangyari sa mga susunod na buwan. Sa Iran, may pangamba na mas hihigpitan pa ang mga batas sa kalayaan. Sa Israel naman, maraming pamilyang emosyonal na pagod at nais na lamang makabalik sa normal na pamumuhay. Bagamat tapos na ang digmaan, hindi pa rin tiyak ang kapayapaan. Kailangan magkaroon ng kasunduang magtatakda sa kinabukasan ng programang nuklear ng Iran kapalit ng pag-alis ng mga parusa. Ayon sa pinuno ng IAEA, kailangan bumalik ang mga tagamasid sa Iran upang matiyak ang kaligtasan. May ulat din na nagsimula na ang negosasyon sa pagitan ng US at Iran na maaaring magbunga ng mas matatag na kapayapaan sa hinaharap. Bukas na ang Pilipinas sa posibilidad ng pagbili ng Japan-made Mitsubishi F2 Multi-Role Fighter o MRF jets upang palakasin ang depensa ng bansa. Isa sa alang-alang ng Department of National Defense kung akma ang mga Japanese MRF sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, partikular sa pagpapatibay sa Integrated Air Defense System ng Pilipinas. Kailangan namuno ng mga platform na may kakayahang lumipad ng malayo, na may malaking dalang armas at kayang magsagawa ng mga operations kahit sa mga peripheral bases ng bansa. Inamin din ng ating national defense na hindi kayang tapatan ng Pilipinas ang military force ng China subalit sa pamamagitan ng MRF jets, posible ang pagtataguyod ng isang credible deterrence upang hindi basta mapasok ng mga dayuhan ang ating airspace.